maging testigo ninyo kung sakasakali nga po na ito'y hahantong diyan sa paunang kumbaga preliminary investigation po ng Justice Committee si dating Congressman Saldico. May contact ba kayo sa kanya, Kong Mike? Merong intermediary, Manong Ted, na nakausap ako at nakausap ko siya ng personal. At kung nare-recall ninyo, even sa Blue Ribbon Committee naman, sabi nga niya, willing siya mag-testify kung ano yung mga binanggit niya. So sinabi ko sa kanya, sa pagkakataong ito, masasabi mo at kung papayagan ng Blue Ribbon Committee, mag-witness ka dahil parte ng aming ifinal na kaso, yung graft and corruption, yung pag-deliver niya ng 25 billion pesos. Yung mga pre, mag-witness daw po si Saldico. Diba? Ganito kasi yan. Si PBBM, siya yung nanguna sa pag-booking ng mga magnanakaw sa gobyerno, lalong-lalo na po dyan sa DPWH. Diba? Siya po yung nanguna dyan. Siya po yung nag-booking. Noong pinangunahan ng Pangulo yan, marami pong mga buaya na nabulabog. Maraming mga buaya na nabuking. Isa na po dyan, etong putang inang Saldico na to. Diba? Isa na po dyan, ang kutong lupang si Saldico. Nung nabuking po si Saldico, mga pre, dahil alam niyang guilty siya, lumayas po ng Pilipinas kasamang pamilya niyang nakinabang sa pera ng taong bayan. Lumayas po. Nagpakalayo-layo. Dahil alam niya sa sarili niya na meron siyang kasalanan. Dahil alam niya sa sarili niya na buaya siya. Dahil alam niya sa sarili niya na siya ay magnanakaw. Lumayas po ang hayop. Buaya nga kaya hayop. Diba? Ngayon, gulat tayo, magwi-witness na. Yung number 1 na kawatan sa Pilipinas, magwi-witness na po. Isang malaking kabaliwan po ito. Diba? Kawatan ka, magwi-witness ka. Tapos ang ituturo mo yung nanguna sa pag-imbestiga sa flood control na yan. Ha? Ituturo mo yung nag-booking sa'yo. Bobong puta! Tapos ngayon, naging hero na siya ng mga DDS. Imagine niyo mga pre. Si PBBM pinangunahan to. Diba? Pinangunahan po ito ng Pangulo. Pinaimbestigahan po ito ng Pangulo. Diba? Nung nabuking si, Zaldico, gusto nang mag-witness. Tapos ang ituturo yung nag-booking. Sa kanya. Makatarungan po ba yun? Diba? Makatarungan po ba yun? Para sa akin, hindi. Hindi po makatarungan yan. Tapos eto pa. Magwi-witness tapos hindi uwi ng Pilipinas. Ano yan? Ano lang? Video ko lang. Ganun. Zoom. Ganun. Ganun lang. Gusto nyong mangyari. Gusto nyong gawin na Zoom na lang. Witness ka, Zoom. Pwede po ba yun? Ay, salamat po kay Nisitas Takayanagi. Salamat po sa iyong pakulay. Salamat po sa pa-flood control project. Ipunin po natin yan. Pampagawa natin sa, pampagawa po tayo ng semento. Panglagay sa leeg ni Zaldico. Paggawa po tayo ng semento, mga pre. Lagay natin dito sa leeg ni Zaldico. Yan. Tapos, lagyan natin ng bakal. Gawin natin tali natin. Ay, salamat po sa blessings, madam. Salamat po. Yan. Tuloy po natin to. Sabi niyang 2 bilyon buwan-buwan na ni-require sa kanya. Yung sinasabi ngayon na sa Tamarind na nag-deliver siya ng 1 bilyon, isang 800 million and 200 million. So hindi lang si Saldi. Kayo po ba? Maniniwala po ba kayo sa mga sinasabi ng magnanakaw? Magnanakaw eh. Lahat gagawin yan, maligtas lang yung sarili niya. Diba? Lahat gagawin yan, maligtas lang yung sarili niya. Magtuturo yan. Diba? Sabi dito, nako Tabol, mamundo ka na.
Chris Amier Casamino. Oh. AKA Chris. Oh. Nasa bundok naman ako ngayon ah. Oh. Naka-live ako ngayon dito sa bundok. Ikaw naman talaga. Alam nyo, kung kayo napipikon sa akin, madali lang. Pakita kayo. Oo. Hindi nyo ako kaya. Ha? Hindi nyo ako kaya. Diyan lang kayo matapang, pero sa personal, hindi nyo ako kaya. Kaya ang gawin nyo, sabihin mo, sorry na Master Ballpoint Man. Hindi talaga kita kaya. Isang hamak na basura lang ako. Marjo Bag Chris, shoutout po ha. Yun ang sabihin mo sa sarili mo. Kasi, magtapang-tapangan ka lang dyan, pang-dyan ka lang, basura ka lang. Pag umpugin ko pa kayo ni Saldi ko gusto mo pagtatadyakan ko kayong dalawa. Kinang ina nyo mga bobo. Papatawag din namin na witness dyan. Siguro hostile witness ito. Sila Yusek Jojo Cadiz, sila Secretary Pangandaman, si Yusek Traigib Olaybar, E.S. Bersamin. Dahil ito yung mga parte nung binanggit niya sa video. Wala akong hinihingi sa kanyang sabihin. Nalabas doon sa binanggit na niya kung hindi magkaroon lang na opisyal na pagtatanong at paglilitis kung ano yung mga nabanggit niya na pagdideliver ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinasabi nyo ngayon, ang nakausap nyo ng personal, yung kumbaga intermediary, hindi mismo si ex-congressman Saldico. Tama? Kung Ted, si Saldico mismo ang nakausap ko. Ayan na, si Saldico mismo yung nakausap. Nitong ni Defensor. Diba? Saldico mismo. Ang tanong dito. Ang tanong dito ngayon mga pre. Ito po yung pinakamalaking tanong. Alam ba nitong nitong kongresista na to kung nasan ngayon si Saldico? Alam po ba? Nakakausap mo May tiwala sa'yo yung tao Diba? Kung may tiwala sa'yo yung tao, kung wala siyang tiwala sa'yo, hindi ka kakausapin niya. Pero dahil may tiwala sa'yo, malamang sa malamang, alam nito kung saan si Saldico. Tuloy natin. Tingnan natin yung sagot. Pero yung teleponong ginamit is through an intermediary. Pwede ba namin malaman ang kaunti lang para sa, kumbaga, testing your credibility on this issue? Mawalang gana ng Kong Mike. Mga more or less, kailan ito at nasa saan ka nung kausap mo siya at nasa saan siya? Nasaan ka? Nasaan siya? Malamang sa malamang magpapalusot to. Sasabihin nito, hindi ko alam. Sige, tingnan natin. Kung nasaan siya, Kung Ted, hindi ko alam. Sinasabi ko na nga ba? Sinasabi ko na nga ba yun yung sagot? Hindi ko alam kung nasan si Saldi. Basta't kami nagkausap lang. Palusot.com. In fact, ayoko rin siya tanungin. Baka mamaya kung ano man yung mangyari sa kanya, madamay pa ako. Pero ako, nasa bahay ng mga panahong yun, and yun, nakapag-usap kami, and yung ang binanggit niya, kasi ang unang discussion noon was, etong tamarind na binabanggit doon sa Blue Ribbon Committee nung last hearing, na sabi niya, dyan din yung binanggit ko na nag-deliver ako ng 800 billion, 200 billion. At binanggit ko sa kanya, mag-file kami ng impeachment case at ilalagay namin siyang witness doon sa kaso. At sinabi naman niya, wala naman siyang problema doon, pag-aaralan lang niya kung paano. Sabi ko, well, hindi naman ikaw yan Let the Blue Ribbon, let the Committee on Justice decide if they will allow you, kasi that will be under suspended rules. Manong Ted, di ba? Dahil wala siya dito. So, yun naman. Tapos sinabi ko, wala naman kaming ibang hihingin sa iyo, kundi yung testimony rin nung nagsalita ka sa mga video na pinost mo sa iyong social media account. Kailan po ito? Nagsalita yung magnanakaw sa social media. Na kesyo may pagnanakaw si PBBM, kesyo ganito ganyan. Magnanakaw yan Malamang sa malamang, ito yung ilagay po natin sa isipan natin. Ang mga magnanakaw, gagawin niya yung lahat ng paninira para lang mailigtas yung sarili niya. Ganun po yun. Hindi pwedeng paniwalaan. Walang kredibilidad yan. Magdadakaw Diba? Confirmed
Mas maniniwala kayo dyan. Tapos ginawa pang hero ng mga DDS. Tanga-tanga talaga. Ang nangyari na inyo pong pag-usap po sa kanya? Kung nag-file kami nung Thursday, Tuesday ito. 2 araw bago mag-file. Okay. And then, nung siya kinausap mo, mga anong oras yun? Kung sakasakali. Then paano magiging witness nila? Hindi pala nila alam kung nasan si Saldico. Eh baka video ko lang, baka zoom lang. Payag po ba kayo? Ganun lang? Ganun-ganun na lang, payag po ba? Ako hindi po ako papayag ng ganun, ha? Katarantaduhan yan. Oo. Para lang mapabagsak niyo yung Pangulo, gagamitin niyo yung social media para magsalita yung kufil. Kufil. Oo. Diba? Tuloy natin. Di po, para lang sa kwentada natin, kung siya nandoon sa Europa o nasa Portugal, kung mga anong oras yun? Nung mag-usap kami, Ingat Kong, baka madulas ka. Ingat lang. Ingat Kong nga. Pag nadulas ka dyan, yari ka. hindi ako nagkakamali. Siguro Kung hindi ka nagkakamali, paano pag nagkamali ka? sa mga 10 to 11 p.m. Ako, Philippine time. Okay. Ano ba yan? Cellphone, Viber, Messenger, Facebook? Ano? Shoutout muna. Artro, ano to? Art Rodriguez, shoutout po pala. Ano bang paraan nito? Walkie-talkie? O ano? Hindi ko sigurado. Kung Ted, hindi ko sigurado kung anong ginamit nilang platform. Okay, salamat Alan sa pag-like ng ating live ngayon. Sa hindi pa po nakakapag-like, kalimbangin nyo na po yan. Kasi ang pagkakaalam ko, batay na rin dun sa kanya mga statement, parang ingat na ingat sila at medyo takot siya. So hindi ko alam, may mga Magnanakaw, guilty nga, takot. Kasi kung wala kang kasalanan, hindi ka matatakot. Di ba? Tama po ba? Ang taong walang kasalanan, hindi dapat natatakot. Ang taong nasa katotohanan, hindi dapat natatakot. Di ba? Ganun naman yun. Pero pag takot ka, alam na yan. platform ata silang ginagamit na bago kasi hindi ko naman telepono yung nagamit nung mag-usap kami. So yung bang intermediary as in kasama mo siya in person, yung telepono o gadget ng intermediary ang ipinahiram sa iyo o hindi po ito harapan yung intermediary po kasi ngayon may pwedeng ganun, conference call, parang ganun. Hindi ba? May mga ganun kaparaanan. Ano po? Press 1 po, mahina po ba yung mic natin? Yung mic, press 1, mahina po ba o okay lang? Okay lang po ba yung mic? Check ko nga. Sa akin, meron naman, meron. Pag walang sound, exit po kayo sa YouTube. Okay? Exit po kayo dyan, tapos balik kayo sa YouTube. Minsan talaga walang sound, pero ganun po yung technique dyan. Okay? Ganun lang. Kage bunshin no jutsu. Yun po yung technique dyan. Okay lang. Sige, yung mga walang sound ha. Exit muna kayo sa YouTube, tapos balik po ulit kayo. Refresh nyo lang. Ganun lang yun. Po ang mode nito? Yes. Magkasama kayo ng intermediary? Hindi. Well, yung Hindi. Ba't utal-utal to si Congressman? Bakit kaya? nung mag-usap kami, nung una kaming mag-usap, magkasama kami ng intermediary. Yun ay mabilis na naging usapan lang. So, yun nga, umingi ulit ako ng pag-uusap dahil nga doon sa filing. And doon sa pangalawang pag-uusap naman, nire-recall ko kung anong nangyari sa amin . Yes, kasama ko siya, pero parang parang may ginagamit din silang ibang telepono doon sa Okay, shoutout kay Renato Asagra, shoutout po kabilang linya. Ito bang intermediary mo ay dating congressman o kasalukuyang congressman, politiko? Sino ba ito? Ted, ayoko lang banggitin, baka lalo magkaipit-ipit yung kasama natin, pero Hindi mo nang banggitin, baka mabuking ko hindi ako worried kay Saldi ko I mean, siya naman Hindi ka talaga, hindi ka worried kay Saldi ko. Mambihira ka naman. Hindi na po siya worried kay Saldi ko.
Nakausap niya si Saldico, pero hindi po siya worried. Naniniwala po kami sa'yo. Sige na, sige na. Oo, hindi kami napipilitan. O, sige na po, naniniwala kami. Oo, sige na. Nasa ibang bansa, pero Mm. itong kausap niya hindi ko alam kung ano Opo. yung relasyon nila, pero Mm. ah, mukhang kilala mo na rin siguro kung sino tong mga malalapit sa kanya. Kay Saldico. Opo. Yes. Hindi makasagot ng diretso no? Oh, naano pa siya? Nagdadalawang isip pang magsalita. Oh, bakit kaya? Bakit kaya? Hindi siya nagsasalita. Okay mga pre, anong reaction nyo dito? And comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga komento, mga reaksyon. And para mabasa po natin and share this video. Like, share, subscribe So mag-like na kayo so hindi pa nakapag-like sa mga bagong pasok dyan. Utal-utal magsalita no, alam na. Ayan next topic po tayo.